chart? Yes, di ba? Kasi alam niyo mga kaibigan, regular first classes po kami. 7 years ko na ito ginagawa, at nakita niyo kung paano po kami nagsimula. Lahat mo na sinabi na tama, pero lang sa isang bagay. Sabi niya, hindi ko ganito yung tsura ko nung nagsisimula. Maganda na rin ako nun mas mukha ng mayaman na yun. So, kahit nakakawa ko lang kayo kasi parang malungkot eh. Anyway, mga kaibigan, ano ba, I've been with the business for almost 7 years. Nagsimula po ako dito ng 2006. Katulad ninyo, wala akong alam-alam kung bakit po ako nauulang na, kung bakit ako isang kasama ng barkada ko. Because of auto friendship. Hindi po ba na nag-invite sa'yo eh. Kaya ka naman tumanggi. Tama ka eh. Kaya tinanong ko tanong bagay lang ang tinanong ko sa kanya bago ako sumama. Unang tanong ko, libre ka. Kasi may mga seminars dati na pag inatendan mo, maglabas ko parang na-hold up. So sabi ko, libre ba yan? Sabi niya, libre. Walang mabayaran. Ang gagawin ko lang, hindi lang. Pagkatapos, mapakainin pa kita. Pangalawa tanong ko, kung pwede bang i-part-time. Kasi nga po, may trabaho ako noon. Nakwento man ni Richard, dati ako connected sa isang multinational real estate company o sa executive property consultant. Parang siya rin po, maganda lang pakinggan, pero puro na wala datong. Di ba, parang mga manager lang rin na puro siya walang money. Di ba, darating din sa time, di ba, parang magiging practical ka eh, di ba? Hindi mo naman po pwede pang bigyan ng gamot yung trophy mo, yung award mo, nakabali. So, mga kaibigan, kahit pinikita ko, tama lang para makaraos sa mga bills, tama lang makikikot, para makaraos. Kasi all those years being employed, wala naman akong masasabi na ikaw na tayo talaga. Kaya sabi ko, kung hindi mo pwede i-part-time, bakit hindi? Yung additional 5,000 piso lang po sa akin, wala sa tulong na yun. Kasi pagdagdag din na ng bayad sa kuryente. Nung ako, ang province namin talaga yung SPH, but I brought it Pampanga. Nung nagtrabaho ko sa Manila, nakikitira kami kay Richard. Doon po kami sa Nabotas nakikitira kasi nga wala kami bahay. Ilang taon ko nagtrabaho ang parents ko, wala kami naikundal na sa yung bahay. Ang naikundal lang namin, isang 1970 model na Toyota Corona, tumutulog lahat pero busina. 20 years yan. Kaya alam mo mga kaibigan, tataka na ako pangarap ko ng limangan. Pangarap ko na magkaroon ng magandang buhay. Kasi mahirap maging mahirap. Tama mali. Mahirap mag-budget pag wala ka na pinabudget. Tama mali. Tama? So, alam mo yun, ang pwede magkakitaan, basta moral, legal, sinusugaban ko yan. Lahat ko na pwede ibenta ko, lang po, ibinibenta ko. Kaya nasabi ng barkada ko, pwede i-part-time, wala. Punta ako. Kapag tanong ko, pag hindi ko ba nagustuhan, wala bang pilitan, walang expectation, wala bang commitment. Sagot niya sa akin, bakit pilitan to? Sumama ka lang, makinig ka lang. Pag nagustuhan mo, magtulungan natin. Kaya kung hindi okay na magiging sa tayo. Alay? Sa mga first time na nandito kayo, hindi ako taking so much of your time. Hindi ako magpapaligid ko kasi alam ko busy rin kayo. Dapat ko wasting your time. Ang hinihiling ko lamang po, ay nandito na rin lang naman kayo. Mag-uupo na rin kayo dyan, makikinig na rin lang naman kayo. Physically you're here, but I'm expecting na mentally and emotionally nandito ka rin. Ang gusto ko lang po sana ay kung saan ninyong isip at puso ninyo sa pakikinig, and you compare your mind to a parachute. Because you know, a parachute is best used when it's open. Kahit gano'ng maganda po yung paliwanag ko kayo dito, pero kung sarado ang isip natin at hindi mo lang at uhusgahan mo lang itong negosyo to, hindi nyo po makikita yung ganda na negosyo. So dahil isa lang kaya ko yung pangako sa mga first time na nandito. At end of the seminar, ang magdidesisyon ito, ikaw pa rin. Walang pipilit sa'yo, walang expectation. Kahit yung taong nag-invite sa'yo, hindi ka pwede pilitin kung hindi mo gusto gawin. Tama ba rin? Pero, kung buksan yung isip niyo sa pakikinig, abay wala pa akong makita ang dahilan para hindi ninyo ko gawin. Tama? Sino po ba rito ang handa ng yumaman at mong kamay? Yumaman lang! O sige, pwede ba palapakan natin yung mga sarili natin? Okay, bakit? Kasi sabi nila, everything in this world is created twice. First is the creation of the mind, followed by the manifestation in reality. So lahat na nangyayari sa mundo, simula mo na sa utak natin, hindi ba? Tama? So kailangan ka ng tao kung nang mabago, ikaw ay thinking, mali. Hindi daw kasalanan na ikaw ay kailangan na mahirap. Pero mga kaibigan, kasalanan mo tayo pag ikaw naman ay mahirap. Di ba? Kasi binigyan din na mahabang magkakataon para baguhin yung hindi mo binago. Kaya ibig sabihin, kung isa ka lang, dapat maniwala ka na, alam mo, may hope eh. Ako mga kaibigan,
negosyo to. You know, was given hope. Akala ko po dati, pag masipag ang tao at masyaga at magaling, akala ko ako na sa pagyaman. Nag-aaral ako, akala ko pag nakapagtrabaho ko sa magandang kumpanya, nagkaroon ako ng magandang posisyon, akala ko i-follows na maganda na rin ang kita. It doesn't mean you have a good job, it means you have a good income. Parang sabi ni Richard, yung dream job mo, sometimes hindi naman binibigay yung dream salary mo. Diba? Okay, so mga kaibigan, at the end of the day, syempre, isipin mo, paano naman yung mga pangarap mo sa buhay? Lahat naman ng tao may pangarap, tama mali? Kasi ang pinakamahirap doon ng tao sa mundo, hindi yung tao walang pera, hindi yung tao walang pangarap. Kasi libre lang yan. Tama? Kahit pangarap ka ng mansyon, walang magagalit. Kaya pag ikaw nangarap, abay mo pa magtipid. Yung iba mga ngarap na rin ng sasakyan, tricycle na, second hand pa. Diba? Wala po kasama sa tricycle, kaya lang sa pangarap ka lang, uuwi ka na. Tama? Okay, bakit na minsan tayo hindi natin bakit minsan hindi na natin maisip yung mga pangarap natin? Kasi, we have to understand, for us to get our big dreams, we have to have a big source of income. Andiyan po ba kayo? Yes! Siyempre, para makuha yung pangarap ng kotse, pangarap ng bahay, magandang edukasyon sa mga anak mo, in short, para magkaroon ng magandang buhay. Let's face it, kailangan po natin ng pera. Tama ba yun? Tama ba yun? At pag sinabi pera, dapat malaking pera. Magkaibigan, iba doon yung kumikita ka, iba yung kumayaman ka. Diba? Alam na natin ang pagkita ng pera. Pero ilan taon ka na nagtatrabaho at kumikita, pero hindi ka yumaman. Tama ba yun? Okay, para yumaman ka, natupad yung mga pangarap na yun, dapat may malaki kang income. Yung iba po, para matupad yung iba, malaki ang pangarap, pero maliit ang kita. Pag maliit ang kita mo, malaki ang pangarap mo, ang tawag dyan? Ilusyon, di ba? Tama ba yun? Kaya marami sa atin, sasabihin mo, no, hindi ko lang pinangarap yung mama. Hindi totoo yun. Naku, di ako mahilig sa sasakyan, pero pag binigyan mo ng sasakyan, tinatanggap naman. Tama ba yun? Di ba, may mga yun, ikaw pala mahilig dyan, wala akong mahilig sa sasakyan. Kaya minsan lang, kaya ako sinasabi yan, kasi pinipilit natin paniwalain ang sarili natin na masaya na tayo kung ano man ang katayuan natin ngayon. Pero sa totoo lang, hindi pa. Di ba? Even the chance, bakit mo hindi i-improve yung buhay mo kung may pagkakataon naman? Tama eh! Kaya dapat ng paraan. Di ba? Okay, naman kaibigan, kung mabibigyan ka pala ng paraan para kumita ng malaki at matupad yung mga malaking pangarap mo, kasi naman hindi. Pero po yung example nangyari sa akin na nakita ko itong proyehan. Nagtatrabaho ko noon, hindi ko na-imagine yung sarili ko mag-resign po ako sa trabaho. Kasi at that time, yung trabaho ko was my bread and butter. Although wala akong nangyayari, ilang taon ako nagtatrabaho, hindi ako yung mayaman. Ang yung mayaman ko yung boss ko. Hindi ako ma-asenso po yung kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Alam mo, later na-realize ko lang, tayo mga empleyado, we are so busy working for other people. And we are so busy making other people rich. Di ba? Aha! Okay, I think it's about time. Mag-busy tayo kung paano payamanin yung sarili natin. Salamat na nakabibigay ko. And that will only happen pag tayo po ay bukas ang utak sa mga negosyo. Kasi sa tagapin natin o hindi, sino ba ang yung mayaman? Negosyante, empleyado. No-offense po sa mga empleyado na dito. Hindi ko po sinabi sa sarili ninyo ang mga amo ninyo. Ang sinasabi ko na, siguro we have to, sometimes accept na we will never be forever employed. Employment is not wrong, but doing it for the rest of your life is wrong. For some, employment should only be done temporarily. Tama rin. Kasi even employed and business person, sino ba talaga yung mayaman? Yung nag-negosyo. Tama rin. Kasi pag nag-negosyo ka, you are practically dictating your own income. Tama rin. Okay, now guys, pag-usapan natin nila negosyo ko. Nakuha niyo? Pero, ang negosyo ko na ba yan is totally the exact opposite ng nakasanayan natin negosyo. Kasi kadalasan po, pag ang tao nag-negosyo, kailangan meron ka kapital. Tama ka rin? Di ba dapat may pupunan? At kaya bilhan po, yan ang problema. Wala naman kailang pagpupunan. And in business, money begets money. You want to earn millions, then you have to invest in millions. Ano ang prinsipyo sa puhunan? Malaki ang puhunan, malaki ang kita. Maliit ang puhunan, maliit ang kita. Walang puhunan, syempre walang
rin? Okay, yung isang napakasimple maliit na negosyo katulad ng sari-sari store. Hindi ba? Magkano lang ng kapital para magtayo ng ganyan? 30,000, 40,000. Magkano na ba ang tubo sa pagtatayo ng ganyan? Ang kita. Bagay-bagay lang eh. Di ba? 25 centimos, piso, 2 piso, tamang na pa. Alam nyo kung ano malupit doon? Ikaw na ilang kaman, ikaw pa na ilang kamil. Okay, pero magkaibigan sa ilang libong tao po na nakita nyo nagtayo ng sari-sari store. May nakita ka dapat ng milyonaryo? Wala. Okay, pero para magkaroon ng isang ganyang negosyo kahit maliit lang, dapat meron ka agad na pupunan. Pangalawa po, hindi lang sapat ang tao may pera lang. Alam niyo ako po, bilang mag-anak kami na siya pagka-abroad. Na nakaipon naman kahit pa paano ng punan pag-uwi ng Pilipinas. Kasi ako naniniwala, karamihan ng mga pumupunta po ng ibang bansa ng kababayan natin. Abay, bibihira lang po ang gusto sa ibang bansa mag-abroad. Siyempre, umuwi ng Pilipinas yan. There's no place like home. Kayo, kung nasubukan ka na nag-abroad at umuwi ka ng Pilipinas, hindi ka na para mag-apply ng trabaho. Kasi nasubukan mo na kumita ng malaki. Nakamali. Kaya pag uwi mo, ano gagawin mo? Magtatayo na negosyo. Kaya kaya yung mga nag-abroad, pag uwi ng Pilipinas, ano negosyo na isipan tayo? Kung hindi sari-sari store, grocery, tricycle, o kaya jeep. Tama? Okay. Kaya mga kaibigan, minsan alam ang tao, hindi porke may pera na, pwede agad ng negosyo. Kasi kahit may pera ka, kailangan daw kahit paano, may alam ka din sa negosyong papasukan mo. Diba? At let's face it, hindi po lahat ng Pilipino ay nag-train po paano mag-business. Kadalasan, ano lang pa ang training sa atin ng parents natin. Anak, mag-aral ka mabuti para pag ikaw nag-graduate, makahanap ng magandang trabaho. Narinig niyo ba yun? Diba? Kaya ikaw, alam mo na mag-graduate, gumawa ng resume, magpa-interview, mag-apply ng trabaho. Pero karamihan ng mga nag-negosyo, di ba? Madalas Chinese. Ano ba yung training sa kanila? Anak, ikaw aral mabuti para pag ikaw graduate, ikaw hawak negosyo. Bata ka lang yan, tinitrain na mo paano mag-business. Tama rin. Kaya dumating man po yung panahon na tayo ay willing ng magnegosyo, may pera na, kulang naman sa kaalaman. Guys, you still there? Yes. Walang experience? Okay, pangatlo, hindi po ang tao ay pera pwede magnegosyo. Hindi po ang tao ay alam na kung pwede na magnegosyo. You know why? Naniniwala pa kayo ang negosyo parang sugal. Dapat matibay yung bibig mo, malakas ang loob mo. Kasi in any business, you will be facing a lot of risks. O yung tinatawag na pagkalugi. Now, do you believe with me when I say that the bigger the capital, the bigger the risk? Siyempre, mas malaki nilabas mo, marami ka pinabawi. Because normally, on the first year of your business, naglalabas ka ng pera mo. Sa pangalawang taon, pinabawi mo ka na nilabas mo. Now, on the third year of your business, you should be at least making money. Kasi pag hindi ka pa kumikita, kaya mahaba ang busy mo, pwede ka lumaban. Pero kung hindi naman, pwede mong i-stop na lang yan just to cut your losses. Tama rin? Okay, now ano ba kadalasan yung dahilan bakit po bumabagsak ang isang negosyo? Kwento ko sa inyo, no? Ano ba yung dahilan bakit may isang bumabagsak ang business? Naniniwala ako kayo isa sa dahilan bumabagsak ang negosyo because of utang. Tama? Okay, alam niyo kayo ko lang kapatid ko, nung sinimulan namin itong business na to. Dati, sa Nueva nagtayo kami ng isang maliit na negosyo. Meron po kami butika. Marketing graduate po ako from Holy Spirit. Sister ko naman pharmacist. Nagtayo kami ng isang drugstore. Kasi iniisip po namin, medyo maganda rin yung kita. Akala namin kung may 200,000 pesos ka na, pwede ka na magsimula ng negosyo. Alam mo, tinatayo yung butika namin, starting pa lang magkano na nauubos. Nagulat kami habang tinatayo na yun at ginagawa ko, nauubos yung 200,000 namin. Imagine mo, natapos po yung tindahan, ubos na yung pera namin. Kaya nung naitayo po yung tindahan, tinitigan na lang namin. Kaya wala na po kami mailagay. Wala kami maitinda, bakit wala na kami pera eh? Hindi mo pag naninegosyo ka minsan, kadalasan nag-expand, nagpapalo yung expenses na hindi ko inaasahan. Tama ka rin? Eh ngayon, dahil nakasubukan na hindi ba, itutuloy ka pa rin. Tama? Kaya ginawa namin, nangutang na kami para lang makapaglagay ng mga paninda dyan. Eh kaso, hindi ba pag ikaw nagsisimula sa negosyo, sa ayaw at gusto mo, lalo na nangungupahan ka, tuloy-tuloy mo ang gastos, hindi mo po pwede sabihin doon sa imupahan mo, matuman ang benta, hindi mo na ako mababayad. Sa ayaw at gusto mo, tuloy-tuloy. Tama eh? So in other words, sinimulan mo ng utang, di ba? Kaya mas mahirap kasi backlog ka na ng backlog. Tama po ba?
ba? And a lot of people na nakita ko po ng negosyo na minsan short sa kapital, ang nagiging problema ko, kadalasan, nababaw sa utang. Hindi ba? Tama po ba? Pangalawa, yung tinatawag na competition. Abay sa amin po dati, nung may butika kami sa universidad, umabot din halos 2 taon. Pero after 2 years, naging isang alamat na lang. Alam niyo kung bakit? Kasi after 2 years po, nagulat kami, may tinatayo sa tabi namin. Alam niyo kung ano yun? Mercury drug. Hindi na nahiya doon pa sa amin. After 2 years, after several months, alam mo kung ano sinunod? Manson drug naman. Kaya yung butika namin, naging butika lang. Kasi po lahat ng mga customer namin na sa amin dati bumibili, nandoon na sa Mercury, sa Manson, kasi sila mas kilala, mas kompleto, mas malaki. Ito paano naman kami makikipag-compete sa Mercury drug sa Manson drug? Hindi ba? If you would just be a small-scale entrepreneur, nagsisimula negosyante na meron ka ng 200, 300,000 piso, paano ka makikipagsabayan sa mga negosyante na hindi ka ba pinapanganak, established na? Tama rin! Example, hindi ba dati sa Pasig Mandalaga, dami mga tindahan dyan, naliit-liit. Doon tinayo ko ang Mega Mall, tinayo ang Shangri-La, lahat rin na-wipe out. Because of competition. And in the industry, ang naglalabanan po, yung mga malalaking negosyante na. Because it's economic vacuum. Pag dumating yung nabuhalang negosyante sa isang lugar, papatayin lahat ng maliit na negosyante. Kaya di ba sabi nila, once a place is undergoing a developing stage, rich people become richer and poor people become poorer. Yung mayaman, mayaman ang mayaman. Good news, yung mahirap, mahirap din ang mahirap. Tama rin! And this normally happens sa mga developing countries sa Philippines, India, nakukuha niyo po. Sa mga kaibigan, you know, a lot are suffering from what we call competition. Now, how can you compete with NXC? How can you compete with Ayalas? Pag tayo ka na negosyo, cellphone shop, o kaya tindahan ng damit. Ang mga kaibigan, lahat po halos nasa mall na. Kasi sa mall, one-stop shop na, aircon pa. Tama? Sa tingin mo saan pupunta ang tao? Eh, syempre sa mall. Tama ko, ano? Okay, na mga kaibigan, isa sa dahilan bakit mabagsak ang negosyo, yung tinatawag na human factor. Kumuha ka ng taga-bantay mo, nagkataon yung bantay mo, bantay sa lakay din. Nangyayari ba yun? Yes! Yung bantay mo, may kotse na, ikaw nagtatricycle pa rin. Yung bantay mo, may bahay na, ikaw naka-apartment pa rin. Pwede ba yun? Eh, ang pera tukso yun eh. Paano wala ko si Mr. Q? Si Mr. Cupid? Tama? Now, these are not just some of the reasons. Bakit tayo kapag mag-negosyo? Bakit marami sa atin, hindi mo isusugal ang kapag-tugod pera mo sa isang bagay na hindi ka rin naman sigurado? Diba, tingin natin sa pag-negosyo, walang kasiguraduhan. Kaya marami sa atin, pag pinag-usapan negosyo, hands off agad, ewan ko yan. Bakit wala akong kapital? Tama? May kapital na ako, hindi ko kaya isugal yan. Kaya, many are now settled for what you call employment. Because maybe yung employment is our security. At least ang kids at renta sumasahod ako. Hindi man ako yumaman, okay lang yung importante nakakarapos. Pero mga kaibigan, ilang empleyado na ang kakilala natin. Bago ka dumating ang sahod sa akin, so wala ng pera. Pag ikaw ba natanggap sa trabaho, unang araw, sumasweldo ka na ba? Hindi pa. Ang sweldo na sa akin, si pa. Tama mali. And from the first day to the 14th day, syempre kung magastos ka rin eh. Hindi ba? Pamasahin mo, pagkain mo, eh kung babae ka, mga make-up mo, etc. Good news, bago dumating ang sahod, wala ka ng pera. O kung wala ng pera, ano gagawin mo para sa bansa sa susunod na sahod? Ano? Yutan. Namali. Ang ipapangako mo, yung sahod na darating sa 15. Kaya pag dumating ang sahod, hindi ka na-excited. Bakit? Kasi dumadaan lang sa kanan, eh, pupunta rin sa lahat ng bayarin. Alam niyo kung ano malupit nun? Bago dumating ang susunod na sahod, at 30, wala ka na ng pera. Kaya ano gagawin mo? Ano? Yutan na naman. Mas wala ka sa loob mo, kasi meron ka naman inaasahan eh. Tama ba eh? And you know, if you give aside to for how many years already, you know, I'm talking from experience. Parami akong kilala mga London boys and London girls. Ano yun? London dito, London doon. Mag-ATM na kasanda. Sounds family? Talaga na naman yung malakang. Alam mo ba kung ito? Kasi minsan ang tao, kailangan, parang kailangan minsan maintindihan. You know, sabi ko nga, we always do what we always not, we always get what we always gotten. Kung paulit-ulit yung ginagawa mo sa buhay mo, syempre, yung resulta
magiging paulit-ulit din. In short, kung 10 taon mo na itong ginagawa, tinatrabaho, ito ang resulta mo, natural kung uulitin mo yan for the next 10 years of your life, kung ano ka ngayon, ganun ka pa rin. Tama rin? Bakit paano may mababago, wala ka nga binabago sa ginagawa mo. In other words, if you want success, change must happen. Ibig sabihin pala, ang tao minsan ang ma-access sa kadalasan ko. Yung tao may lakas ng loob to explore new things. Sometimes you have to explore. Pwede bago sa'yo, pwede hindi ka sanay. That is not your comfort zone. Ano yung comfort zone mo? Yun yung trabaho na kasanayan mong ginagawa for so long. Na sometimes kahit walang nangyayari, sabi na lang kasi sanay ka na dyan eh. Tama eh. But you know, Albert Einstein even gave a definition of what is insanity. Alam mo kung anong definition niya ng kapaliwan? Ang sabi niya, insanity means doing things over and over again but expecting different results. Ginagawa mo yung isang bagay o ulit-ulit, pero naghahanap ka naman ng pagbabago sa resulta. Okay, so there. So if you want to know success, what change must happen? You have to explore something new. Ang pinupunto ko dito mga kaibigan, simple lang. Pwede itong ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Pwede sabihin mo, hindi mo to alam. Hindi ko to linya. Bago sa akin ito. Pero hindi ba sabi nila, kailangan sumubok ng bago para may mabago sa takbo ng buhay. Amen! Pero sa akin, pagdating po sa pagyaman, ako'y walang linya-linya. Diba kasi lahat ng bagay na papag-aralan. Kahit yan puso na tuturuan. Tama? Sige lang. Kaya wala na sa business na wala, mga kaibigan, you know, this is very simple. Kahit sino pwede gawin ito eh. Bakit? Unang-una, pwede kapital ko kasi masisinungaling ako kung sasabihin ko walang kapital. Tama? Pero, mga kaibigan, as compared to the income potential, kinakapakalaki po ng income potential ng business na to. Pangalawa, hindi kailangan na may experience kayo sa business na to. Wala rin po akong alam pagdating sa tuta tayo o pagdating po sa negosyo ito. Pero mga kaibigan, nakapag-aralan kasi lahat. Libre po ang mga seminars dito. Kung gusto nyo matutunan kung paano ito gawin o patakbuhin, itinuturo namin ng lahat at lahat po ng seminars dito yan. At pangatlo, ito po ang negosyo walang pagkalimali. Yan. Now, are you all excited? Are you all excited? Kung excited kayo, sampalan niyo ako ng malakas, so wala ka sa palakakan ninyo. Positive atmosphere. Tama ba rin? Positive atmosphere at that's positive result. Na mga kaibigan, kung gusto natin maitaboy lahat ng bad spirit in 2013, pagpasok ng 2014, talaga kung positive energy, sampulan niyo ako ng malakas sa palakpakan ninyo. Let me present to you the profile of the company. Let me present to you first yung kumpanya ng Royal. Kasi alam ko maraming kumpanya na they come and go. Nakamali. At marami sa atin, alam mo, takot nang pumasok ng kung ano-anong klase kumpanya. Kasi kung yung mga tinatawag ng private companies, nandyan na ngayon, after 2 years, nawawala, after 3 years, na mga kaibigan, gusto ko ipakita sa inyo kung bakit po kami ganito ka-excited sa business na to. At to the point na marami sa amin nga nag-resign pa at nag-full time sa negosyo to. Why? Pakita ko sa inyo kung ano po yung kumpanya ng Royal. Okay? By the way, presentation ko, we call this as Royal Business Presentation. And the name of the company is Royal Business Club International Incorporated. This is a 100% pure Filipino-owned company. Ang may-ari po ng Royal, Filipino po, 100% Pinoy. And it has been in the industry for about more than 7 years already. So, ibig sabihin, subok na talaga. Nakali mo? Okay. Now, mga kaibigan, ang Royal po, ang vision niya is to be a globally recognized brand and entity providing top quality products, services, and business opportunities. Although it's a local company, pero even before this company pushed through, ang goal na po ng company, makapag-market sa international. Para sa akin, ang isang negosyo kaya kong i-cater ang international arena, malaking negosyo yan. Tama mali? Ibig sabihin mga kaibigan, sa Royal po, ang market, hindi lang sa Manila, hindi lang po sa Pilipinas. Kung may mga kamag-anak kayo sa ibang bansa, kakilala
pwede po. Kasi napakalaki po ng market ng Royal. We are expanding po sa international market. Palakpakan naman natin. Royal Highway is a proud member of Philippine Marketing Association, PhilExport, and Philippine Chamber of Commerce and Industry. Now, who are the owners? Sino po ang may-ari? Ang may-ari po, or the persons responsible for this company po, is yung CEO natin or Chief Executive Officer, si Mr. Ricardo S. Castañeda. He used to be a banker and a financial analyst po by profession. Actually, napakasikat ng business person, especially here in Quezon City area. Kasi marami siyang mga resto businesses, mga convenience stores. In fact, para mas may recall po sa inyo, si Mr. Castañeda rin kasi yung may-ari ng very famous na punchline last line ng Metro Comedy Bar. Yung palagi kong pinopromote sa ABS-CBN, di ba? Thanks to punchline last line Metro Bar, thanks to Royal Business Club, siya po yung may-ari niyan. Napanyo? Okay, now the person who created the system is no less than our president or the COO of this company po, who's very young and very brilliant and very famous po in this kind of industry. Si President Luis Alan Nolasco. Na mga kaibigan, ito pong building na nakikita nyo ngayon sa tayo na dito, nakakatuwa dahil gusto ko ipaalam sa lahat, ito pong building na to ay hindi po inuupahan lang ng Royal. Kung hindi, Royal Business Club po ang nagmamay-ari ng buong building. Parang this building actually symbolizes the stability of the company. Dati may sinama ako dito, tinatanong sa akin, nasaan yung office ng Royal? Akala sa maliit ng kwarto lang. Alam mo, nagulat, sabi ko, ano ka ba? Itong buong building na ito mismo, Royal lahat ko. Kaya nga tawag dito Royal Center. Ako ano? Okay, wala pa ka naman natin na. Ito po yung mga kaibigan. Hindi lang ito sa Manila po mayroon. Kung may mga kaibigan kayo sa mga anak sa ibang lugar, outside Manila, good news, ang Royal po is expanding in different key cities nationwide already. Luzon, Visayas, and Mindanao, meron po tayo. Nakukuha ba? And the offices po mga kaibigan are very big and very beautiful as well. In fact, meron tayo mga offices dyan sa Santiago, Isabela, Baguio, Dagupan, Malonga po, Angeles City. And I heard, malapit na rin po magbukas yung branch natin sa Las Piñas. Kalapakan naman natin. Kayo naman ng mga kanta sa Paranaque, Alabang. Pero sa South po, meron tayo sa Calamba, Batangas City, etc. Do you understand? Yes. Naman, kaibigan, ito good news. Alam mo ba na hindi na tayo sa Pilipinas nag-expand? Kaya kung marami kang kakilala sa ibang bansa, malaki ang chance nyo sa negosyo ko. Kasi sa ngayon po, may existing office na rin ang Royal sa Dubai, which is located in Deira City, Taiwan, in Taipei, at saka po sa Singapore sa may Orchard Road, sa may Wisma India. So lahat ng mga lugar na yung offices po ng Royal, napaka-accessible din ng place, ng location natin. So we have in Singapore, Taiwan, and Dubai, now existing na po yun. And ito good news mga kaibigan. It was officially announced na ang susunod na bansa po na bubuksan ng Royal is London, United Kingdom, and Africa. So hopefully, by first quarter of 2014, ang London branch po ng Royal bubuksan na. Palakpakan naman natin. Siyempre, pag bukas ng London, that will be a gateway to other European countries already. Ano po yung market na nakakilabot? Kasi, though it's a local company, hindi po ang may-ari, pero nakakapasok tayo sa international arena. Nakukuha nyo? So, I think this is about time na magiging proud tayo dahil Pinoy tayo. Palakpakan naman natin yan. Alright, nakakipag tanong. Okay, paano kami kikita sa negosyo na to? Let's go straight to business. Pag-usapan na po natin yung negosyo ng Royal. Okay na ba? Okay, just like any other businesses po, ang negosyo ng Royal ay may produkto din. Because you know, the products basically legitimize the business. Ang negosyo dapat may produkto o may services na ino-offer. Ang Royal po, we have our own product. We even own the formulation. So we are in complete control of all the products. Ano po ang mga produkto ng Royal? Ang mga produkto ng Royal, tulad ng mga nakikita nyo dito po,
yun po yung tinatawag na wellness products. Pag sinabi ko kasi wellness, ito po yung mga health and beauty. Nakakuha niyo ba? Okay, it's actually one of the reasons bakit po ako nagka-interest na pumasok sa negosyo to. Alam niyo kung bakit? Naniniwala ako na malakas po ang demand ng beauty product sa industriya. Tama ba rin? Sabi nila pag nagtayo ka daw ng negosyo, hindi importante kung ano ang gusto mo. Dapat kung ano ang gusto ng karamihan. Hindi ba? Hindi ka mahilig magpaganda, ikaw yun. Pero karamihan ko mahilig magpaganda. You know the law of supply and demand? Kung ano ang demand ng publiko, yun ang isusupply mo. Then it's a good business. Kaya nga, a very famous author, Mr. Paul Zimtilzer, you know, he was even quoted as saying that wellness business is the next trillion. Hindi billion, hindi billion. Next $1 trillion industry. Nandiyan daw ang pera na yun. Why? Ang tao gumagastos gumadala. Agree? Yes. It was meant to become beautiful and to become healthy. Mag-a-apply ka ng trabaho ngayon, anong isa sa requirement? Pleasing personality, kasama yun. You have to be well-groomed. Kaya yun ang final time yung pagpapaganda daw, aba hindi na yan luho kung hindi pa ang kailangan na. Kaya huwag ka magtaka bakit ang tao gumagastos gumadala. Bakit ang tao nagkakabudget gumadala? Tama ba rin? Ibig sabihin, may demand sa market yan. Do you understand? Okay, nakakaibigan, maganda po dyan, yung kung pagbibenta-benta dito, those guys who are into selling, yung mahilig magbenta, agad magugustuhan din po ito. Bakit? Kasi malaki ang magiging discount or profit ninyo kung magbibenta kayo. Kaya lang, remember, yung retailing part of the business po namin, small time lang yan. Siyempre, mga kaibigan, hindi ka naman kikita ng limpak-limpak na salapi sa kabibenta lang ng sabon. Tama rin? Okay, if you want to do selling, okay lang. But that's only 20% of our time. Are you still there? Okay, tanongin ko sa inyo, in business po ba, between a retailer and a wholesaler, sino sa tingin nyo yung mas malaking kumita? Yung nag-retail o nag-wholesale? Siyempre kung nag-wholesale ka, kasi buntuhan ang usapan dyan by volume. So mga kaibigan, 80% of your time should be allotted to what we call wholesale part of the business. At ito yung big time na negosyo. Ito yung papaliwanag ko mamaya. Pero if you want to sell yung mga product natin, at yung mga kakilala ka, kaibigan ka, na interesado kung gumamit ng produkto, then you can sell. Because you'll be entitled to a 30% outright profit po. Nakuha na ba? Okay? Na mga kaibigan, pakita ko muna yung ibang product sa inyo bago kayo pakita yung business plan. If you guys are interested in this business, I would suggest for you to come back and attend our product demonstration. Kasi meron kami separate seminar na itinatapos din business lamang po, puro produkto lang. Nakakuha ba? For those 3 hours, products lang yun. Sa ngayon po, I'll be focusing more on the business plan. Na para mas naintindihan ka ninyo, bigyan ko lang muna kayo ng idea sa produkto. Okay. Ilan sa mga product ko ng Royal, okay, ito. Yung pinaka-flagship product ko ng Royal is what we call the glutathione. Mas may papaliwanag ko ito sa product demo. Pero medyo kung konting papaliwanagan ko na rin. Di ba yung glutathione kadalasan na pong alam natin dyan? Di ba kadalasan pang maputi? Because it's being advertised as whitening, di ba? Pero do you know that glutathione is said to be a good supplement or a good antioxidant? In fact, it's very good to nourish the liver and kidneys. Sa States po, this is popularized as the mother of all antioxidant. Ngayon ang tanong ng iba, safe bang inumin yung gluta? Safe pong inumin kasi kilala ng sistema natin yung glutathione. Sa katunayan, nung pinanganak po tayo, may glutathione na tayo sa katawan. Nadidikit lang yan kung nababawasan because of too much exposure to several toxins. Yung toxin na sinasabi ko, ito po yung mga laso na pumapasok sa katawan natin. Like the food that we eat, the water that we breathe, the air that we breathe, yung lifestyle natin, puyat, yosi, di ba? Inom. So, nababawasan yung gluta level natin. That we have to maintain a certain gluta level. Ngayon, kung malakas yung content ng gluta na tinitake natin, which basically depends on your height, weight, and age, doon lang po siya nagkakaroon ng side effect sa melanin ng skin natin. Overdose of glutathione can result to a side effect sa melanin ng skin natin, which later on results to skin whitening. In short, side effect lang yung pupunta.
Nagkataon lang po sa Asian countries, lalo na sa Pilipinas, ang binibili ng tao yung side effect. Di ba? Wala ko pang alam sa atay at sa bato ko, importante tumutin. Nakakali! Kaya na-communalizing gluta. Pero kung hindi ka naman nagpapaputi, katulad po ng tatay ko, kung iinom din po ng gluta yung 75 years old. Dahil lang, ang sinuwan antioxidant, yung take one capsule. At hindi nakukuha, di ba? Now, sa bentahan ko yung SRP, ang bentahan ko ng gluta ng Royal, 1,680 pesos kada isang bote. Alam niyo kung anong malupit doon? Pag distributor ka ng Royal, makukuha mo yan ng 30% off. Which means, bibili ko lang yan ng 1,176 pesos. Ibebenta mo ng 1,680. Sa mga tweet po, you make an outright profit of about 504 pesos sa isang bote lang. Nakakuha, di ba? Yes. If you sell 10 bottles of gluta, you make an outright profit of more than 5,000 pesos. Hindi na masamang part-time yan. Tama ba rin? Pag sinabing outright profit, diretso sa bulsa. Kunyari, nagbayad yung tao ng kaibigan mo ng gluta, babayaran niya ng 1,680. Ibulsa mo na yung 504, huwag mo na pakita sa opisina. 1,176 lang yung babayad mo. So, automatic, direct sa bulsa mo, 504 pesos yung tubo. Nakukuha niyo po ba? Yung mahilig magbenta, hindi magugutom talaga dito. Nakukuha niyo ba? Kasi sa produkto pa lang ang pinag-usapan natin. Yung follow? Yes. So, just imagine po, magkano ba kadalasan yung nilikita na isang tao po dito sa Manila na masahod ng minimum? Pag minimum wage ka, magkano ang sahod? Kadalasan nasa magkano? 456 pesos per day. Para sumahod ka ng 400 pesos sa isang araw, kailangan mo magtrabaho mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tama-tama. So you are practically working for 8 long hours just to make how much? You are working for 8 long hours just to make how much? 456. Subukan mo pumunta sa kapitbahay mo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag niyo kontaktanan sa kapatid ko ng gluta. Sigurado po ako bigyan ng maalis ka lang. Ha? Okay. Magkano kita mo doon? 504 agad. Talo mo ba yung sweldo ng isang empleyado na walang oras? Tama nga rin? Alam niyo mga kaibigan, sa ayaw sa gusto natin, ang pera ko nasa sales yan. Nagiging hard, nagiging mahirap na ng sales kung walang demand sa publiko yung binibenta mo. Ang tawag doon, hard selling. Pero kung may demand naman at isusupply mo lang yung demand, hindi mo mahirap yun. Tama mali? Okay, now marami na tayong demand sa ganitong produkto. In fact, isang product na lang yan. Eh, how many product lines do we have? Kung ang tao ko ay ating magpaputi, you can go for the Gluta 700. Double dose naman yun. Nakaya? Okay, double dose ng Gluta 500 mg of L-reduced glutathione with vitamin C and vitamin E. Tapos yung the pinkish glow capsule, kung yung tao ko, maputi, medyo maputla naman, mas maganda po yung pinkish caps. Meron siyang lycopene na nakakapagpa-pinkish. Actually, yung lycopene po is also said to be the mother vitamin A, so it's also good for the eyesight. Tapos may kasama pong lycopenic acid, which is actually a universal carrier or booster. Tapos isa sa favorite ko, ito pong spirulina. Yung spirulina, alam niyo ba, ang tawag dyan superfood. Ang tawag dyan, world's healthiest food. Because do you know na one tablet of spirulina is equivalent to one complete meal. Di ba pag kumakain tayo, hindi naman lahat ng sustansya na doon sa isang meal. Minsan carbohydrates lang yan or protein lang. Paano ba yung ibang kailangan ng katawan natin? Yung spirulina po, if you take spirulina, that's already a good replacement for meal nga eh. Kaya nga yung iba pong nagda-diet, di ba may iba nagda-diet, nag-iis nila hindi kumain. Pumapayat nga kasi hindi healthy yung pagpapayat. Kasi walang sustansya pumapasok, tapos nanghihina, naglalabot. Kung ganun po kayo, mas maganda, mag-spirulina ka, para hindi ka maghina, and all the nutritional compounds needed by your body is provided by spirulina. Kaya tawag ito, food of the astronaut. Kasi mga astronaut, pag pumunta ng outer space, hindi naman pwede magkarera, sinigang na baboy, kumbaga yun yung pinaka-parang replacement for meal. Nakuha niyo? Superfood. Now, we also have the prime, which is multivitamins from A to Z. Okay? And then you have the Performax. Yung Performax naman po, mga kaibigan, okay, yan po ay anti-aging and vitamins exclusively for men. Okay, maganda po siya, especially to prevent prostate problem. Lalo na yung mga lalaki, kung nagkakaedad, ang nagiging problema sa prostate. This is very good for prevention.
By the way, lahat ng produkto naman po natin is very good for prevention. Di ba sabi nga, prevention is better than cure. Di ba? Kaya meron tayo vitamins. Ito, vitamin C. Yung vitamin C natin, is also ascorbate and alkaline-based, non-acidic po. It's also good for the heart. Ang maganda po dyan, yung vitamin C natin, 50 capsules in one bottle. Imagine mo para saan ang vitamin C, to strengthen immune system, di ba? Anti-cancer din. At ang katawan natin, hindi nakapag-produce ng vitamin C. So, you have to intake vitamin C. Ang good news po, yung vitamin C na Royal, so only 385 pesos per bottle. 50 capsules in a bottle. Pag member kayo, only get it for 269. Kaya pag kinapit niyo siya ng matingi-tingi, baka mas mura pa as compared sa binibili mo sa bodega. Do you follow? Yes. Okay, kaya yung kapapayat naman, okay, meron tayong pink shake sa mga bumubulwak-bulwak ng bilbil. Okay, pink shake. Ang pink shake po is very good fat burner. Yung fat mo, nag-burn siya at nag-convert into fuel energy. Tapos nakakaganda siya sa balat because of the green tea extract. Hindi ba tayo, ang mga tao ko, lalo na babae, pag nagkakaedad, tumutok mo na ng 25 anyos mataas, yung sa nakonti mo na lang kumain, pero ang bilis mo na tumaba. Kasi bumabagal yung metabolism natin. Better to take pink shake po. This is very good to burn fats. Nakuha niyo, wala siyang masamang side effect na magpapalpitate ka or dudumi ka or anything. Nakuha niyo? Okay, but of course, just like any other pagpadayan po, kailangan may kasamang disiplina. Hindi naman pwede nag-shake ka, pag-di-pagdihan ng kanin naman yung pinakain. Tama? Kapag maganda ang produkto, pero hindi nagpipilagro. Nakuha niyo po? Okay. And then, we have of course the recall, memory enhancer, memory booster, memory retention sa mga ulyanin, etc. Sabi mga insomnia, maganda rin po yung recall. Nakuha niyo? Then we have of course the grapeseed extract, one of my favorite. Kasi yung grapeseed extract, maganda po siya replacement for vitamin E. Do you know, according to research, ang grapeseed extract pala is even 50% more potent than any vitamin E. Di ba yung vitamin E is good for the skin? Tama? So better to take po yung grapeseed extract instead of taking other brands ng vitamin E. And it's also good for the heart. Sa may mga heart problems, nakakatulong po. Sa may mga hormonal imbalances, very good din po yung grapeseed extract. Then of course, the diabetic wash. Yung diabetic wash po, hindi naman kailangan diabetic ka. Actually, for prevention, lalo na kung may history kayo na parents o diabetes, maganda rin po mag-take ng diabetic wash. Nakuha niyo? Then you have the Fibrich. Ang tanong ng iba, pwede ko bang magsabay-sabay inumin ko? Okay lang, because these are supplements. These are classified as pharmaceutical drugs. Ang tawag po nito is nutraceutical. Parang pagkain, nakukuha niyo? Ang gagawin ng katawan, nakapag lahat ng hindi kailangan, pupunan ng kulat, and then the healing follows. Because kayo ang katawan daw natin may tinatawag na natural healing. The body has the capacity to repair itself, naniniwala pa kayo doon. Nangyari ba sa inyo minsan, nung nilagnat ka, tinrang kaso ka, hindi ka uminom na kahit na anong gamot, you just drink plenty of water, fruits, enough rest, pusang gumaling yung katawan mo. We call that natural healing. Yung produkto po, hindi ito nagpapagaling. Tinutulungan lang niya yung katawan natin para pagalingin yung sarili niya. Nakukuha na ba? Now we have the Fibrich. Yung Fibrich, ito po, napakaganda niyan. I would suggest, even before you take any of the supplements, unahin mo itong Fibrich. Kasi yung Fibrich, ito yung pinaka-cleansing. Kumbaga ba sa wali, may kumbaga ba sa bahay, bago ka mag-decorate ng bahay mo, di ba dapat magwalis ka muna? Tama rin. Ito yung pinaka-pangwalis. It aids in blood sugar level, also lowers blood cholesterol. But basically, this is very good, especially for digestion. Sa mga tao kong constipated, na kung dumumi lang, once a week lang, proud na proud pa. Diba pag dumumi, parang magkain ng kapin. Matipis-tipis. Alam mo kung daw tayo kumain ng tulang, within 8 to 10 hours na have to eliminate. Diba? Kasi kaya nga tinawag na pagdudumi yan, dumi na kailangan lumabas. Kaso may ibang tao po, yung dumi na yun, masyadong inaalagaan na parang luto. Diba? Hindi po yan nagkaka-interest. Dapat, nilalabas mo rin. Kasi kung deposit na ng deposit at walang withdrawal, alam mo yung mo nilalasa yung sarili mo. Tama ba rin? Tama rin? Okay, yung dumi na yan, tumikikas yan at tumikikit sa layan ng bituko mo. And you know, later on, this is also one cause of colon cancer o cancer sa bituka.
Di ba rampant na sakit ngayon, cancer sa bilog? Because also the food that we eat. Yung Vitamix powderized po ito, na pwede mo i-mix with your favorite juice, provided you want to drink plenty of water. Kasi kung kulang ka sa tubig, lalo ka mag-constipate. Naku, ano ba? Pag ininom mo ito ngayong gabi, pag isip mo sa umaga, hindi na tidbits ang lalabas. Footlong na yan. Diba? Tsambo na yan pag lumabas. Palakpakan naman natin ito. Kaya pinakaliwanag yung mga product kasi gusto ko, bago nyo ito i-share sa mga friends nyo, nasubukan mo muna. Di ba sabi nila, bago ka maging pusher, tama? Pusher ka muna. You know, it has to be your own personal story muna. Tama ba rin? Okay, na mga bibigan, may mga beverages din ng Royal, just in case, mahilig ka magkape. Kapag maganda at masarap ang kape ng Royal, 8-in-1. Aside from coffee, creamer, and sugar, may kasama siya kaya, Lipospheric, Cigalador, Ginseng, etc. Then we have all four, the chocolate drink, sa mga bata, may tolerable factor, pagpatangkad, dito, below, over the brain, make chocolate drink, kaya mga suka ng bata. At yung pinaka-favorite ko, ito itong Recharge Juice Drink. Ito Recharge, this is a good replacement for energy drink. Kesa umiinom ka ng ibang brand ng energy drink, mas maganda po ito kasi healthier pa siya. Tapos, kesa umiinom ka ng soft drinks or the mga artificial flavored juices, better po ito because it has 7 of nature's most potent sources of antioxidant like mangosteen, which is anti-inflammatory, cranberry pulp for UTI, silimarin for the liver. So nakakatulong din po siya and healthier siya. Ako ano? Powderized yan, mismo sa food water, kasi ganyan lang po ng yelo, masarap na ito inumin mo everyday. Ako ano? Okay, then sa cosmetics naman, kung saan po very famous ang Royal. Now, ladies and gentlemen, gusto ko lang ipakita sa inyo na may tatlong klaseng sabon ng Royal kasi depende yan sa skin type mo. Kung ikaw ay dry skin, I would suggest, ang gagamitin mo itong anti-aging facial soap. It has shea butter and collagen which produces natural moisture. Sa complete mo naman, smoothing and whitening na medyo magmamahal-pilit ka, you can go for the Gluta-Soap. Now, kung ikaw ay oily skin and acne prone, I would strongly suggest, ang gamitin mo yung Kojic Papaya Soap. Kojic exfoliates the skin while the papaya lightens and whitens the skin. Marami na po kami nabigyan dito na parang mga pimple na tinubuan ng mukha. Ay naku, grabe, balo na balo sa sabon. Sabi nga, hindi na lahat maglamang mukha mo. Tama mali? Kasi naharap mo sa tao eh. Tama mali? At alam niyo ba yung mga sabon natin, hindi siya yung tipong madali malusaw. In fact, yung siksik talaga siya. Ang ginagawa ko dito, nilalagay ko sa ref. Tapos, slice-slice ko lang, lagay ko sa pinapay, diba yung yung slice-slice mo, yun yung gagamitin mo na lang pang sabon-sabon para makatipid. Tama? Pero huwag mo lang i-share yun sa bebentahan mo kasi baka matagal bago order ulit. Ano natin lang yan? Kaya may mga barkada na binibentahan ko ng ganito po, akala nila mahal. Kasi, tingnan mo naman packaging pa lang. Yung kadamihan po ng mga sabon, kung hindi karton lang, plastic lang, di ba? Ito makikita nyo, laminated siya. Tapos seal po ito, loob at labas. In fact, kahit inugdog po ito sa balde ng tubig, hindi mapasok yung tubig sa loob. Nanalo po ito sa United Kingdom Best in Labeling and Packaging Competition. Pero kaya kung pinagagastusan ng kumpanya yung labas, paano pa kaya yung loob? This is only 180 pesos. Pag member ka, 126 lang. So, makabenta ka ng isang sabon, 54 pesos out in profit. Nakapala ba? Okay, yung benta-benta, 20% lang. Nakapala? Okay. Nakakibigay, yung for the toner, meron tayong pinkish cream. Itong pinkish cream, maganda siya ang makeup-based foundation. Okay, then we have also the moisturizer, the lotion, the lipstick, the deodorant for men and women. And of course, meron tayo po, eto, yung Locolan. Formulated in France, made in Korea, exclusively distributed by Royal. Meron tayo po dito yung Reju, na maganda siya parang face corrector. Lalo na sa mga nagsasali na balat. Kaya pag in-apply mo, it's always on the upward stroke. Nakala? Kasi syempre, ang babae daw, makikita ang kulay na edad sa leeg. Di ba balat na balat ang mukha mo, ang leeg, kulukot naman. Kasi walang baba natin dyan eh. Di ba yung mga may edad na, makikita mo na iiwan palagi yung leeg. So, kailangan ko yung isang body niya sa leeg pa lang. Yung Reju. Then we have the BB cream. Yung blemish balm cream. Ito yung sikreto ng mga Koreans, ng mga Chinese. Bakit nandati parang flawless? Because of the BB cream. Ang maganda siya sa BB cream natin, one sheet fits all. Kung maputi ka, maputi ang labas. Kung Korean na ka, Korean na rin ang labas niya.
Nakanya? Then we have the blemish gel. Maganda din po yan sa mga blemishes, sa mga dark spots, pimple marks, etc. Ilalagay mo lang yan sa mga affected areas. And of course, we have the facial foam cleanser. That is actually very good naman for makeup remover. Di ba minsan pag nagiging eyeliner tayo, pag nagkilamos, hindi agad nawawala. Yung facial foam cleanser na makaganda po siya. So, mga kaibigan, yung mga produkto ba maganda o maganda? Sana matigay ng demo, kasi mas nakikita nyo yung facial, yung mga products, kung paano ito ginagawa, at kung gano'ng maganda lahat ng produkto ng Royal. Tandaan nyo, hindi makakapasok ng Royal sa Dubai, Singapore, Taiwan, at ngayon po sa London, kung palpak ang produkto. Tama? Okay, and besides, hindi tatagal na mahigit nitong taon ng Royal, kung palpak po ang produkto. In fact, according to sales statistics po, do you know that more than 50% ng benta ng Royal, nagaling po yan sa repeat order? Hindi magkakaroon ng repeat order if the consumers are not satisfied. Kasi sa sales po, you cannot consider it a sale unless nag-reorder yung tao. Tama ba rin? Kasi pwede yung tao bumili lang kasi barkada mo, magbibigyan ka lang yan eh. Tama? Pero kung umulit-uli yan, kasi nagustuhan niya. And for the record, more than 50% ng benta namin, i-order lahat. Kaya it only means customer satisfaction. Palakpakan po natin. By the way, all our products are of course Food and Drug Administration, halal certified ito. Kaya po, maging mahirapan tayo nakapasok sa Muslim places because all our products also got approval from the Muslim community or halal certified po. Naka niya? Okay, ito na. Rox, paano kami kikita dito? Remember, mga kaibigan, sabi ko sa inyo, may malaking negosyo po dito sa Royal. But of course, paano mo ito sisimulan? Okay. For the next 20 minutes, ito po gusto kong pakinggan ninyo. How do you become an independent distributor? Okay, number one. First, you have to attend the RBT or Royal Business Presentation. Ito yung pinapresent ko po ngayon kasi papaliwanag ko dito. Nakuha niyo? Okay, kung interesado kayo, you can right away accomplish a distributor application form or sub-distributor form. Yung sub-distributor application form, mga kaibigan, ito po ay babayaran nyo lamang ng 300 pesos. So, magbabayad ka na ng 300 pesos, automatic sub-distributor ka na. Do you follow? Alam nyo kung anong malupit doon? Yung 300 pesos na binayad mo, may kapalit ng produkto yun. Are you still there? Yung product na kapalit, pwede mo mamili either isang sabon, isang kape, or any product of your choice na bibili mo at retail price. Pasok may isang product na kapalit doon sa 300 pesos. Are you still there? Okay, but then, ano ba ang privilege ng isang sub-distributor? Once you become a sub-distributor, automatically, you will now be entitled to a 10% discount in all products. So, automatic po, pag ikaw ay nag-sub-distributor, right away, pwede ka na bumili ng produkto direct to any outlets ng Royal and avail of the 10% off. Salamat po sa palakpakan nito. Ang kaibigan, bagay-bagay lang yan. Kasi yan po yung retail part ng business natin. Of course, you want big money, right? Kasi gusto ko malaking pera. Hindi tayo yaman sa kabibenta lang ng 10% na tubo. Okay ba? Okay, then, if you want big income, na katulad po na ginagawa namin, of course, you have to be a distributor. As a distributor po, you have to avail the privilege to purchase account. Ano po yun? Dapat, as a distributor, maka-accomplish ka ng tinatawag na 150 points. Paano po makuha yun? Bawat produkto na binibili mo sa opisina, may puntos po na katumbas. Every time you buy products from any office po ng Royal, merong equivalent points yun. Sabon, lotion, deodorant, kape, may points yun. Pag naipon po yung mga points within a year, umabot ng 150 points, good news, distributor ka na. Kaso mas magaling kung titinitiin at saka mapapamahal ka talaga. Kaya ang Royal po, gumawa na tinatawag ng promotional package. Yung promotional package, mga kaibigan, pag kinuha mo yung package na yan, right away, distributor ka na. Kasi yung isang package ko is equivalent to 150
points agad. Are you still there? Yes. Okay, question, ano naman yung laman ng package? May mga products po na kasama yan, na pwede nyo ibenta o pwede nyo gamitin. Basta sa'yo na yan. Ano yung mga product na kasama? Pwede po kayong pumili. Depende sa combination na kukunin ninyo. Gumawa ang Royal ng 5 sets of combination packages to choose from. Example, ang gusto mo puro sabon. Then you can go for the package letter A, which consists of 4 bottles ng gluta and 44 na sabon. Any of your choice. Pwede ka mag-mix-mix na kahit na anong sabon. Basta 44 yan. Nung nag-member po ako, ang pinili ko yung set B. Set B is a combination of 4 bottles ng gluta, meron ka 24 na soaps, at saka 2 lotion, 2 toner, deodorant, anti-aging cream, and finish cream. Now, kung gusto nyo pong subukan lahat ng produkto ng Royal, from supplements hanggang lipstick, hanggang pampapayat, hanggang deodorant, then you should get the letter C. Kasi letter C, lahat po ng items na pinaliwanag ko kanina, nandyan sa set C. Except for Gluta 700, Performa, Pinkish Caps, Lobolan, at saka po Port Coffee. Pero lahat-lahat po nandyan sa set C. Are you still there? Yes. Now, kung gusto niyo na po i-try yung bagong product ng Royal, yung Lobolan, then you should get the letter D. Ayan po yung laman niya. Pasahin nyo na lang. Tapos ang set A naman, eto. Actually, either A, B, C, D, or E, lahat po na yan maganda yung combination. Ikaw yung pipili kung anong package yung gusto mo. Do you understand? Yes. O, eto good news. Alam mo ba pag nakuha mo yung package na yan, maraming pribilehiyo na kapalit. Ano po yun? Number 1, once you become a distributor and avail the package, automatic po, from 10% discount, magiging up to 30% discount ka na sa mga produkto. Palakpak na naman natin. Nakuha ka at lumaki. Do you understand? Aside from that, meron ka rin libreng accident insurance from Oriental Assurance Corporation. Free yan naman yan. Kung ang sasakyan niya pag hindi insured, hindi nilalabas ng bahay, di ba? What more ang buhay ng tao? Minsan nanghihinayang na tayo kasi syempre parang gastos. Pero maganda po sa Royal, pag nag-member ka, hindi ka na manghihinayang. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, kasama na rin po yung insurance sa libre. Parang ka naman natin. Therefore, once nag-member ka, you will now get an independent distributor tracking center or what we call the virtual office. Ito yung 24/7 web access. Diyan mo ma-replace lahat ng transaction mo 24/7. Paano po yan? Para siyang Facebook account. Di ba sa Facebook, meron ka username at saka password. Pag nilagin mo, lahat ng friends mo from all over the world, nagko-connect dyan. Dito, mga kaibigan, matitrace mo yung sales ng grupo mo from all over the world dyan sa virtual office. Everything is transparent. Example, dito ka sa Pilipinas nag-member. Ngayon may kamag-anak ka sa Dubai. Gusto ko yung kamag-anak ko sa Dubai, ma-attendin niyo po ng seminar sa Dubai office. At good news na bumili ng package sa Dubai. Paano mo malalaman na yung binili ng kamag-anak mo sa Dubai na package, pumasok sa'yo at ang-credit sa'yo kasi verified ka doon. Mag-check po yan sa inyong virtual account. Do you understand? Yes. So everything is accounted. Nakuha niyo? Yes. Okay, aside from that, syempre, kasama na yung material sa libre. Pag kinuha niyo yung package, yung CD mo, brochures, application form, price list, hindi mo na yan bibilhin. Lahat ng yan, libre na rin yan. Nakuha niyo ba? Yes. Okay, nakatanong, magkano naman ba yung package na yan? Na instant 150 points. Actually, pag tinotal niyo po lahat yan, if you use it out and sell it, that will basically equal to 16,100 pesos. Nakuha niyo? Salamat po sa palakpakan. Okay. Kinuha mo yung package, binenta mo yung produkto, it will cost about 16,000 pesos. Now, ito good news mga kaibigan. Hindi mo babayaran yan ng 16,000. Bakit? Eh kasi pumirma ka ng sub-distributor, di ba? Kaya meron kang 10% discount agad. Sa mga tweet, imbis na 16,000 mo babayaran ng package, kukunin mo na lang yan na 14,490 dollars. Honest answer, malaki maliit yung 14 year. Malaki. Malaki maliit. Malaki.
nagsasabi ng malaki, may nagsasabi ng maliit. Actually, parehas kung tama yan. Kasi para sa akin, depende pa rin sa gamit. Malaki ang 14,000 kung pagkakagastusan mo lang. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, kahit may nagtatabi ng 14,000, magdadalawang isip ka pa rin maglabas. Tama mali? Pero kung ito po ay nagnegosyo, pinagbibig ng usapang negosyo, ay bigyan din 40,000 pesos per business, napakaliit pa rin yan. Kasi kahit sari-sari story tayo mo, hindi ka makapagtayo ng 14,000 lang ang kapital mo. Tama mali? Diba ako nga po kung saan probinsya na ako nakapunta dito sa Pilipinas, pinapaliwanag ko po yung negosyo ng Royal. Alam mo, matutuwa ka, karamihan din sa nakakausap ko, walang pera. Pero magugulat ka, pagkaraw ko sa presentation, kinabukasan na kapag-member. Doon ko na patunayan, sa taong ayaw, marami lang talaga dahilan. Pero pag ang tao gusto, may paraan. Tama? Wala naman pinagkakailan sa mga tao na nangarap mag-abroad. Pag-apply ka nga lang sa abroad, processing mo pangalan, etc. Gumagastos ka na rin eh. Abay, wala na pong libre sa mundo. Tama ba eh? Yung iba ay hihingi pa ng placement fee, kalahating dito, 100,000. Kasi kahit wala nang pera-pera, nakakagawa ka ng paraan. Nagbebenta ng lupa, nagsasala ng kalabaw, kahit asawa, isasala, makaalis ka. Diba? Bakit? Kasi iniisip ko, pagdating mo doon, mababawi mo eh. Ang tinitingnan mo, ano magiging kapalit niyan? Meaning, mga kaibigan, kung utang negosyante ka, the question should be, what do I get in return? Kung binili ng package, binilihan ko ng 40,000, ano ang kapalit, paano ko kikita? Now, mga kaibigan, makita ko po sa inyo. Ladies and gentlemen, okay, mamaya explain ko yun na yung another product package. Pag ikaw naging member, automatically mo paano makikita. Number one, you can earn from direct selling. Ito yung retailing. Pwede ka na magbenta kasi nga, syempre, may tubo ka na na 30%. Tama ba rin? Which means, mga kaibigan, ang view na tayo po, SRP 1680, babayaran mo lang ng 1176. 504 pesos yung tubo mo. Tama ba rin? Makabenta ka na isang fit shape, 962, at 960, then bibili ko 672, tubo ka ng 288. Do you understand? Yes. Okay, as a distributor, entitled ka sa up to 30% off. Tama? Ito question. Guys, listen. Paano kung distributor ka, meron kang na-invite na gusto maging sub-distributor lang? Di ba may mga kaibigan kayo na gusto 300 lang? Yung magbabayad na ng 300, IFT lang. Di ba may mga taong gano'n? Tama mali? Yung mga mahilig ka mag-Avon, Natasha, yung mga gano'n ba? Okay, marami ka ng kapitbahay, yung 300 pesos lang. Magpipenta-benta lang talaga ng produkto. Eto malupit dyan, pakinggan nyo to. Yung kaibigan mo, babayaran niya ang yuta ng 1,512 kasi nga 10% discount siya. 1,512 pesos niya babayaran ng yuta. Ikaw, 30% off ka, tama mali? So, babayaran mo yan ng 1,176. Sa pagkatuwin, 10% discount siya, 30% discount ka, tama mali? Alam mo kung anong malupit doon? There will be a difference of 336 pesos. Yung 20% ba? Whatever is the difference po, hindi kukunin ng company. Ikakarga pa yan, nakita mo. Ano? Ibig sabihin, kumuha ka ng maraming sub-distributor, nakagabenta mo lang. Kasi may mga tao gano'n lang, hindi ka magbenta. Eh, kung nabibili sila ng product, hindi mo naman sila sasamahan eh. Sila ang bumibili ng produkto. Kada bili ng produkto, your discount at yung discount na whatever the difference, yun po ay kumakarga pa rin sa income mo na makikita mo sa virtual office. Do you understand? Yes. Nice or very nice? Yes. Okay guys, retailing pa lang yan. Hindi dyan ang malaki kita. Dito na po tayo sa wholesale part, sa mas malaki. Paano yun? Pag-ibigan, meron kami pinatawag, ito yung mas malaki ang direct selling program. Bakit? Kasi ito, bultuhan na ito. Paano po ang gagawin niyo dyan? Diyan sa direct selling program, this is basically more of referring people, inviting people lang po. It's a referral program. From the word itself, referral, ang gagawin niyo lang po is just to refer people. You do the invitation, we will do the presentation. Di ba mga kaibigan sa mga first time na nandito ngayon, yung mga nag-invite po sa inyo, karamihan sa kanila hindi naman nagpaliwanag. Tama mali? Bakit? Kasi kung pwede nyo nag-invite sa inyo, baguhan pa lang din.
Hindi pa kaya ipaliwanag, katulad mo ng pagpapaliwanag ko. Tama ba rin? Okay? So, katulad ninyo, habang pinapakinggan nyo ako, pwede na intindihan ninyo yung presentation ko. Pero I don't think kaya nyo itong ikwento papuin nyo. Tama? Sabihin mo sa asawa mo, honey, may nakita ko negosyo, napakaganda. Pati speaker, napakaganda. Ano kaming negosyo? Hindi ko nga maintindihan eh, basta maganda na talaga. Kasi alam mo, hindi naman naiintindihan sa isang upuan yan. Minsan kailangan balik-balikan mo para mas maintindihan mo talaga at maipaliwanag. Ngayon, hindi ka pa marunong magpaliwanag, huwag mong pilitin. Ano gagawin mo? Maghapon ka lang ng tao, mag-invite ka lang. Everyday po from Monday to Sunday, meron kami presentation dito. Libre naman po ang presentation, naka-aircon ka pa, bibit-bitin mo lang sila dito. May nagpapaliwanag. Do you understand? Yes! Alright, for example, alam niyo ba na ang trabaho ko lang dito ay mag-invite at maghapon ng tao. Ang malupit dyan, kada tao na isasama mo na nagka-interest sa negosyo, sa produkto, at bumili ng package, nag-member, automatic, you will get a product package rebate. Meron kang rebate po, kada isang tao na nag-member po, okay, bumili ng package na 40,490, meron kang rebate dyan na 1,610 pesos. Pero pa naman natin ngayon. Every time you invite people, okay, organize ng tao mo, may mag-represent, may nag-member po, bumili ng package, may 1,600 ka. 10 tao lang na naka-member mo, may 16,100 ka. Nakuha nyo? Okay, walang limit to. Ito malupit mga kaibigan. Example, nag-invite ka 4 na tao, bumili ng package, nag-member yung 4. So, 4 times 1,610. Sa 4 na nag-member, magkano kinita mo? 6,440 pesos. Do you follow? Alright, mga kaibigan, ito malupit dyan. Alam mo ba ang sabi ng kumpanya? Wala po tayong quota, pero may bonus. Ang tawag sa bonus na yan is what we call sales match bonus. Dito papasok yung mas malaking negosyo. Yun pong tinatawag na binary system. Ano yung binary system na to? Ang gagawin mo lang pagka-member mo, mag-form ka lang or mag-develop ka lang ng 2 grupo. You call it the left group and the right group. Do you understand? So example, ang kaibigan, nag-member na tonight. Bukas, naghapon ka ng tao. 10 tao sinama mo dito. Siyempre, hindi mo lahat ng 10 na yan, mag-join agad. Mali. Dito, bawal po ang pikol, ang pikol talo. Hindi pwede naghapon ka ng 10, ayaw ng 10, kinabukasan po, 11 ang nawala. Sumama ka na sa nawala. Ayaw mo na kasi ayaw nila. Dapat hindi ganon. Don't waste your time on those people who are not interested. Kaya, ibig sabihin, you know, this is numbers game. Para sa mga first time na nakaupo ngayon, hindi ko inaasahan lahat kayo babalik. Pero mga kaibigan, yung mga tao na nag-invite sa inyo, hindi lang kayo ang nilala yan. Bumalik kayo dito bukas o hindi, sigurado ako, yung mga nag-invite sa inyo, babalik ulit bukas yan at bibiglit na bagong mukha na naman. Tama? We will all move to the next batch. Out of 10, 20, 30 people na naimbitahan mo, believe me, imposible kahit isa lang wala mag-join. Grabe naman kahit isa wala nag-join. Tama? Sabi na isa na yan, si letter A. Si A po, isinama ko, kami nag-present, nag-member, bumili ng package. Good news, dahil ikaw ang nag-refer, kumita ka na 1,610 pesos. Tama ka rin? Okay, ito malupit. May na-invite ka ulit, nag-member. May kita ka na naman na 1,610. Dalawang 1,610, magkano yun? 3,220 pesos. Tama rin? Alam naman kaibigan kung ano malupit doon? Sabi ng kumpanya, basta may 150 points yung left mo at may 150 points yung right mo. Ikaw kasi ang pipili kung yung nag-member sa'yo, sa left mo o sa right mo ilalagay. Nakuha nyo? O, nakasok sa left mo isa, na right mo isa, sabi ng kumpanya, bibigyan ka pa ng sales match bonus of 2,100 pesos. In other words, sa dalawang tao na refer mo na nag-member
member, bumili ng package, mayroon kang 5,320 pesos. Kung na lang nabawi mo na pinambayad mo sa package mo, may produkto ka pa. Tama? Okay, 2 taon na member, mayroon 5,320. Tuloy natin yung kwento. Siyempre, pwede naman hindi lang 2 yung tao mapamember mo. Tama mali? I'm sure pwede 3, 4, 5, 6. Kaso left and right lang. Paano kung may isa pang gustong mag-member, saan ko ilalagay? Pag may nag-member pa sa'yo, pwede niyo pong ilagay yan sa ilalim ng member mo. Ang tawag doon, spillover. So, invite mo si C, ilalagay mo si C sa ilalim ni A. Ang tawag doon, spillover. Okay lang yun. Kasi 1,610 na rebate, sa'yo pa rin naman pupunta, hindi kay A. Ano ang naitulong mo kay A? At least may left na siya. Isa na lang kailangan niya, may tuwan na rin siya. Tama mali? So, nag-member sa'yo si B, si B, kanina mo ilalagay sa ilalim ni B. Kasi pag may left ka at may right ka, automatic may bonus ka pa din ng 2,100 pesos. Now, guys, listen. Si at si B, hindi nag-member yan para paligayahin ka lang. Siyempre, gusto rin nilang kumita. Tama mali? Like say, for example, si C, naimbitahan niya si E. At si B, naimbitahan niya si F. Mga kaibigan, si E at si F, hindi mo kilala mga yan. Ang nag-invite sa kanila si C at si D. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, hindi naman benta mo lang. Hindi naman yung personal invite mo. Kung hindi, group production. Sabi ng company, ang pinag-uusapan, yung left group at right group. May isang pumasok sa left, may isang pumasok sa right. Na-detect ng system yun. Babayaran ka pa din ng 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, up to infinity. Isa sa left, isa sa right, 2-1. Isa sa left, isa sa right, 2-1. Isa sa left, isa sa right, 2-1, up to infinity. Kahit grade 2, maintindihan po yan. Isa sa kaliwa, isa sa kanan, 2-1. Tama eh? Okay, naalala mo, good news eto. What if, for example, na ito nangyari, na-invite mo si A at saka si B. Di ba, aside from 1-6-10, may 2-1 ka. Tama ba eh? Now, let's say, for example, itong si A, siya pala ang presidente ng grupo, asosasyon, at punyo ng tao sa barangay ninyo. Marami na-invite mo si A. Kaso, ito namang si B, sabihin na natin kaya lang pala ng member para lang maka-discount ng malaki sa product. You know, sometimes and someday, you will find someone na ang interest lang kaya ko ng member dahil produkto lang talaga. Gusto lang gumamit, gusto lang magbenta. Tama mali? What if itong si B, siya yung tipo ng tao, gano'n po. Bumibili lang ng product user lang, nagbebenta lang. Alam niyo ba, lahat ng produktong binibili ni B, may points yun eh. At yung mga points na binibili niya, naiipon. Pag naipon na naipon na naipon, walang deadline. Umabot lang yan ang 75 points. Automatic, hahanap na yan ang natapat sa kaliwa, magmamatch na agad yan ng 1,050 pesos. Kasi 1,050 natin, pero kahit hindi lang, umabot na ng 75, magmamatch na agad. Question, paano 75 na sumobra dito? Kasi ito 150. Carry over yan. Ibig sabihin, another point ko ng maawat sa right, nagmamatch, meron ka pa rin 1,050 pesos. Nakala? Isa sa left, isa sa right na pumasok na nag-member, 150, 150, may 2-1 ka. Isa sa left, isa sa right, may 2-1 ka. Do you understand? Alam niyo mga kaibigan ko, iintindihin niyo po ito. Ito yung stability na negosyo. Yung iba kasi sinasabi nila, dapat makakasaturate ang market. Paano kung lahat member na? Hindi po ito masasaturate. Kasi ang usapan dito, hindi naman recruitment-based. It's based on product movement. Dumating pa yung time, lahat ng tao member na, okay lang. Kasi po, yung naturuan mo naman lahat ng tao, gumamit ng produkto, bumili ng produkto, lahat naliligo, nagsasapot, nag-lotion, nag-toner. May point sa kaliwa, may point sa kanan, nagmamatch pa rin yan. Nakala? Ibig sabihin, pwede siyang package to package. Pwede rin siyang package to product, at pwede rin siyang products to products. Alam mo ka naman natin. Now, let me give you a very short and conservative combination. Kunyari po, part-time ka lang talaga. Kasi meron ka ibang trabaho. Believe me,
hindi lalamunin ang oras mo ito. Bakit? Importante lang quality time. Kahit na part-time, kasi part-time ako dati. Dati ko in-house consultant ako. Tuwing gabi lang ako nakakapag-royal, saka mag-day off ko. Alam niyo, ginagawa ko lang mga kaibigan? Part-time lang, pero quality time. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo ha. Is it possible makapagpa-member ka ng dalawang tao? Possible? Yes. Dalawa na, possible ba? Yes. Ang goal nyo lang, makapagpa-member ng dalawa. Kasi pag nakapagpa-member ka ng dalawa, magkano kita mo? 5, 3, 20. Tama mali? Okay, listen. Okay, listen. On the first month, unang buwan, nakapagpa-member ka lang ng dalawang tao. For 31 days, 1 month, dalawa lang ang naka-join mo. Di ba kumita ka na? 5,320. Tama ba rin? Huwag ka na mag-i-invite. Ano gagawin mo? Turuan mo lang yung dalawang nag-member sa'yo na kumuha lang din ng tigda-dalawa. So yung dalawa, ang gugo lang, kumuha lang din ng tigda-dalawa. Kasi ang tawag dito power of 2. Bawat nag-member, ang goal lang, kumuha ng tigda-dalawa. Bakit? Yung first month mo, kumuha ka lang ng dalawa. Good news! Ika-second month, pangalawang buwan, yung dalawang nag-join sa'yo, mag-go lang din na kumuha ng tigda-dalawa. Pag yung dalawa kumuha ng tigda-dalawa, ilan mo ang pumasok? Apat! Apat na pumasok times 2, magkano yun? 4,200 pesos. Guys, yung apat na nag-member, kumuha lang yan ng tigda-dalawa, ilan mo ang pumasok? 8. Alam mo ba sa 8 na pumasok, times 4 times 4 days times 2, 1, meron kang 8,400 pesos. Yung 8 na pumasok po, mag-go lang kumuha ng tigda-dalawa, ikaw hindi ka lang kumukuha. Yung mga bagong tao lang yung kumukuha ng tigda-dalawa. Yung 8 kumuha ng tigda-dalawa, ilan yun? Yung 16 kumuha ng tigda-dalawa, ilan yun? Yung 32 kumuha ng tigda-dalawa, ilan yun? 64. Di ba ito madami? Ito good news. Gawin ko lang yan ng 12 months. Bawat tao ang goal lang, tigda-dalawa lang. Alam mo yun, magugulat ka in 12 months time, ang kikitain mo dito, nasa 2.9 million pesos. First month, yung dalawa. Second month, yung dalawa, kumuha ng tigda-dalawa. Third month, yung 4, kumuha ng tigda-dalawa. Fourth month, yung 8, kumuha ng tigda-dalawa. Fifth month, yung 16, kumuha ng tigda-dalawa. Sixth month, yung 32, kumuha ng tigda-dalawa. Yung tiit-tiit na nagsimula, mga kaibigan, tumakalaki, dumadami. Sa umpisa lang mahirap kasi ikaw lahat ang nag-i-invite. Pero pag dumating yung time, may grupo ka na, nakasama mo nag-i-invite at dumadami ang grupo mo, nagiging madali na yun. Nakuha niyo ba? Yes. Nasaan ba kayo? Yes. Okay, naman kaibigan, alam niyo ang good news doon. On top of this, may mga rebate pa yung kapag like yung level program. Alam niyo ba na kada produkto binibili mo sa kumpanya, on top of the discount, meron ka pang tinatawag na 8% personal rebate. Every time bibili ka ng sabon, ng lotion, ng deodorant, may 8% rebate ka. Yung rebate po, ito yung sukli na makukuha nyo every 10th of the following month. Tuwing adjust ng susunod na buwan. Lahat ng bibilin mo, the whole month of December, you get your 8% on January 10. Kaya pag ako po'y naliligot, nagkasama ng logic soap, nakangiti ako. Kasi nakikita ko sa bula, puro 8%. Eh mag-lotion na ako, 8% na naman. Lahat ng produkto pinaliwanag ko, may ganito ko sa bahay. Ibang brand na yung ginagamit mo. Tama ba rin? Nagsasabi ba kayo? Yes! Tama ba rin? Lotion! Yes! Hindi sa ibang brand yung gamitin mo, bakit hindi Royal ang gamitin mo? So, hindi ka naman nahihirapan kasi wala kang babaguhin. Magpabalik ka lang ang brand. Pero kasi gamit mo ng produkto, may negosyo ka na, nilibig mo ka sa bawat produkto ginagamit mo. Eh, paano ko lahat ng members mo, naturuan mo din gumamit ng produkto? Kung baliw ka sa produkto, yung mga members mo, mukhang sa produkto. Ito good news mga kaibigan, kada gamit nila ng product, meron ka pa rin overriding connection doon. Up to the 10th level. From 1% to 5%, up to the 10th level. Maliit lang, hindi ba? Baka 65 centimos, 25 centimos. Pero mga kaibigan, ang sabi ng mga Chinese, tubo, pag sama-samahin lang kikita. Tama? Kung libo-libo na ang members ko sa grupo ko, kapag pinagsama-sama niyo po yan, ako malaki yan. In fact, ako po, I have more than 10,000, about 10,000 members under my group from all over the world, hindi ko na mabilang.
Imagine na pag ako nagsasabot ko ng coaching soap, nakangindi ako. Alam mo kung bakit? Hindi imagine ko ilang libong members mo kaya kasabay ko rin nagsasabot ng coaching soap sa buong mundo. Tama? Kaya, kaya po 11 pa. Ito good news. Kailan ko makukuha yung kondisyon? Yung 221 at yung 1,610, nakukuha yan every week, every Thursdays. For example, lahat na papasok sa inyo ngayong linggo to, makukuha niyo yung commission sa following week agad. Hindi ka maghihintay next month. Okay, we start the week every Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Lahat na papasok mula Monday hanggang Lunes, ang commission makukuha mo agad sa following week. So, kaya di ba Tuesday ngayon, nag-member ka? May naka-member kang dalawa. Di ba may 5,000 ka dyan? Yung 5,320, next week, Thursday mo yan makiklaim sa accounting department ko ng Royal. Dito sa may, sa Medellin. Okay. Kung nasa mga probinsya kayo, pwede niyo pong i-request ng check-in nyo, padala na lang po sa mga provincial branches natin. Or you can even request the office to automatically deposit your commission to your ATM. Paano po yun? Ganito. Di ba left and right na? Guys, are still there? Yes. Sabi ng kumpanya, let's say for example, ang total members na pumasok sa'yo ng Tuesday, total packages sold, select group mo. Let's say for example, 8. May 8 na member. Sa right, sa buong grupo ng right, may 4. Guys, kung may 8 sa kaliwa at may 4 sa kanan, lumalabas po ilang matches yan. Ilan? 4 na pares yan. Tama mali? Every time nag-prepare yan o nagmamatch yan, mayroon kang 2,100 pesos. Standard yan. Pag may isa sa left, isa sa right, may 2,1. Which means, may 4 na matches multiplied by 2,1 per match. Nung Tuesday, kumita ka ng 8,400 pesos. Question, paano yan nag-match dito? 4. Mayroon pang sumobra dito na 4 na hindi napalisan. Okay lang yun, waiting to be carried lang yan. It will be carried over naman to the next day. Kaya nga kahit mabilis yung left mo, okay lang, hindi nawawala yun. Nakala? Kunyari, nag-member ka tonight, may naka-member ka bukas, nilagay mo sa left. After 10 years, kaya ka pala nakahanap mo yun, isa pang nag-member. Nilagay mo sa right. O after 10 years, nag-match ka na, may 2,1 ka lang. Tama? So, hindi naman nawala yun. Kasi, yung mga company po, within a month or 2, may grace period lang yun. Kung hindi mo na-match yan, kailangan mo mag-back to 0 yan. Ito hindi. Nawala ka, umalis ka, magbalik mo after 100 years, ay nagdamulit po yung account na iwan mo. Nawala? Wala ka rin nagsansal na iwan. You understand? So, may 4 sa left, 4 sa right, ilang matches yan? 4. 4 matches times 2,1 per match, meron ka na naman 8,400. Siyempre, dumadami yung tao sa organization mo. Let's say, pumasok dito 15 sa left, dito naman 15 sa right. 15 matches yun. Ito, tama ba? Hindi na po 15 ito. Nagbigay na po ng limit ang kumpanya. Kasi kung walang limit, babagsak ang kumpanya. Ang tawag po dito, maximum income or safety net. Pwede lang tayo bayaran ng company hanggang 10 matches lang. 10 matches lang, pero per day yan. The company can only pay us up to 10 matches per day. Eh guys, maka 10 matches ka lang, times 2,1 per match eh. Ibig sabihin sa isang araw, pag maximum ka, that's about 21,000 pesos per day. Eh kung everyday maximum ka, yung left and right mong mahataw. 7 days a week, that's about 150,000 pesos per week, and about 600,000 pesos per month. Wala ka ba? Okay, yan naman kaibigan. Sa totoo lang po, sa unang pagtingin dito, kung pwede magulat ka. Bakit? Kasi 21,000 per day. Sinasahod na ito ng empleyado sa isang buwan o 2 buwan. Tama mali? Yun ang parang too good to be true. Pero ito gusto ko sabihin sa inyo. Matakot ka at magduda ka. Kung pagkatapos ko itong pinaniwanan at tinanong mo ako, Raps, may yumaman na ba dyan? Kasi kung ang sagot ko sa'yo, actually wala pa nga. Susubukan baka sakaling ikaw ang tunan. Kung yan ang sagot ko, kung ganyan po ang magiging sagot ko, dapat doon ka matakot.
dapat doon ka magduda. Bakit? Kasi ibig sabihin, wala ka pala kung napapatunayan, drawing ka lang pala. Tama mali? Pero mga kaibigan, ano gusto ko sabihin sa inyo? Simple lang, itong taon ng Pong Royal. Bago ka dumating, marami nang yumaman sa negosyo to. In fact, for 7 years po, this company has produced more than 700 millionaires already. Ibig sabihin, this system is working. It has been proven and tested. Ako nga po, 6.5 years na ako sa Royal. Noong una pinaliwanag ko sa akin, alam mo, hindi ko naman akalain na ganito po ako kakabot. Nung nagsimula ako dito, nagtatrabaho ako. I was working sa real estate company. Una, part-time lang eh. Kasi iniisip ko na, nakabenta nga ako ng imagination pa lang, bakit ito hindi ko magawa? Eh, hindi naman lahat ng mga barkada ko, pa pwede kong bentahan ng mga condo units, ng properties. So, at that time, iniisip ko, pwede ako itong gawin sideline. Kasi kasama ko lang yung mga friends ko, na hindi ko naman sila kung pwedeng maibentahan, dito ko sila isasama. Kasi naisip ko sa Royal, mas may market ako. Bakit? Kasi everybody is a prospect. Kahit sino gusto kumita ng pera. Yung tao mayaman, gusto pa rin kumita niyan. Yung walang pera, mas lang gusto kumita. Tama mali? So, ibig sabihin, marami akong prospects. Alam niyo, nung kahit na rin po, nung gabi na hindi ako nakatulog. Nung umuwi ako sa bahay namin, hindi ko sa nanay ko tuwan. At dito sa office din sa tuwan. Di ba, ganun na balaw ako, nung time na yun, alam mo, grabe. Sabi ko, sige, mag-member ako. Bakit? Wala namang mawawala kung mag-member ako eh. Tama mali? Kasi yung 14,000 pesos na ilalabas mo para maging member ka, hindi naman pa kailangan kapalit no? May produkto naman kasama. Kahit hindi mo nga gawin na negosyo, hindi ka natalo sa produkto pa lang na nabuha mo. Eh, yung product na nakuha 16,000 worth pa. Pwede mo naman kahit hindi mo ibenta, gamitin mo lahat. Sige mo, sa ng sabon mo, ng lotion mo, ng deodorant, hindi naman naman nabibili ka. Tama mali? Naisip ko din, gawin mo man ang, imagine mo ha, gawin mo yung negosyo to, gawin mo na hindi mo tinabaho, wala nangyari. Worst comes to worst. Ang bibigay yung 14,000 pesos na ilalabas, o gusto kang mayaman. Bakit? Hindi mo para ikapapira ng kapostin. Wala mo ba ako taong nakita naghirap dahil sa 14,000 pesos? Pero marami na ako nakita taong yumaman dahil sa 14,000 pesos. Bagay na pwedeng mawala pag hindi niyo ito ginawa. Kaya sa bagay na pwedeng mawala kung gagawin niyo. Gabi-gabi iisipin niyo na lang kung paano ko nila-join ako. Paano ko nila-member ako. Paano ko lang yung grupo ko sa Royal. Kaya sa isip na lang isip, ba't di mo subukan? Tama kasi hindi mo naman lahat ito malalaman kung hindi mo subukan. May nakita ka ba taong tumama sa loto, hindi tumataya. Tama So it all starts from trying. Ako ganun lang. I started 6.5 years ago. Subok lang. Subok. Nag-member ako. Tapos subok lang. Invite lang ng tao. Every after office, pag-day off ko, dala ko ng tao sa office. Alam niyo nakakatuwa? Habang ginagawa ko yung Royal sa araw-araw, unti-unti ko nakikilala yung Royal. Every day is a learning day pala. Alam niyo, unti-unti ko nagugustuhan sa ginagawa ko. Hindi lahat ng sinasama ko nag-join. Sa katunayan, nakapag-visit ako, nag-invite ako, 10 ng tao na isang buwan, sumama lang 20, nag-join na sa akin 4. Pero yung 4 na yun, doon ko nagsimulan lumaki yung grupo ko. On the first month, I earned about almost 25,000 pesos. Hindi na masamang part-time yun. Second month ko, about 20,000. Ika-third month ko po, yung pag pumapasok ako sa opisina namin, hindi ko sa boss ko, yung tayo na. Na-excite na ako. Kung ito na-realize, kasi in-house naman kasi ako. And then, sabi ko, part-time ko lang. Then after 7 months po, nakita ko nag-grow yung grupo ko, mas internalize ko na yung Royal, doon nakabili ko ako ng brand na sasakyan, doon po ako it was my choice. Nag-excite po ako sa trabaho. Pero gano'n pa rin, nagbibenta pa rin ako na ganito, pero nag-excite na ako sa trabaho. And then, 2 months after that, I was awarded as one of the members of the Millionaires Club ng Royal. Ang second year po, naging president circle naman ako. Pag naging president ka, it means you accumulated an income of not less than 6 million pesos. And the third year po, nabili ng mga sasakyan, fourth year, ang sasakyan. Fifth year po, I was awarded as one of the members of the Movers and Shakers. Meaning, when the Movers and Shakers, I earned about not less than 30 million pesos in about 5 years. Ay po, ang bigyan dito sa pagyayaman. Kaya lang, gusto ko i-share sa inyo, sino ba naman ako dati? You know, there's nothing so special about me. Nagkataon lang siguro malakas sa loob ko sumubok ng bago. At nanginay ako sa mga opportunities na dumarating sa buhay ko. Ayoko dumating kasi yung time na tumanda ako, I reached the age of 60 years
old, and then I will look back and regret. At sabihin ko, sana when I was a little younger, mas naging aggressive pa ako. Sana when I was a little younger, sana sububok pa ako ng ibang bagay. Kasi alam niyo, para sa akin, ang pinaka-importante sa buhay ng tao, yung oras at yung panahon na dumadaan. Kasi yun yung bagay na hindi mo na pwede ibalik. Tama, mali? 6 na taon na kalahati pa lang po ako sa Royal, pero pinagmamalaki ko. Kung tinuloy ko siguro yung dati kong trabaho sa dati kong kumpanya, baka pumabot na ako ng lawag na ako ng 50 years, hindi ko pakikitain, kita ko dito, sa loob lang ako ng 6 na taon. Diba? Ayun, hanggang sa ngayon po, nabili ko na yung mga sasakyan na pangarap ko. In fact, nakabili ako ng Porsche Cayenne. Ngayon pong araw na to, bumili din ako ng brand new naman na, ano ba yun? Super Grandia, kasi para pag-naglalak na punta-punta sa kung saan-saan. Yung mga bagay na hindi ko naman dati nakakala na dati ko makabili lang ako na isang simple sasakyan, masaya na ako. Pero ngayon sa Royal, mga kaibigan, nabigyan ako ng pagkakataon na matupad yung mga pangarap ko. Kasi di ba naman tayo may pangarap, hindi na natin alam kung paano makuha yun. Mga kaibigan, nakita ko lang yung Royal, ito yung nagsilbing vehicle to realize my goals. Ako right? So ngayon po, for 6 years, I was able to travel to different countries. In fact, 5 beses na ako nakapunta ng Europe, 3 po doon yung trip ko galing sa kumpanya. Kasi may mga travel incentive ang company. The company gives all expense paid po na travel. Hotel accommodation, breakfast, lunch, dinner, libre ang fare mo, etc. So, punta kami ng Europe po, all expense paid. Then we went to South America sa Brazil. Libre din yun. Sipin mo, gagawin mo lang sa ibang bansa, magbabakasyon ka lang. Kakain ka lang, suka mo uli, kumain ka uli, suka mo na naman pwede. Kasi libre. Buffet eh, tama? And this February po, ang travel ng Royal po, is Las Vegas and Hawaii naman. So, exciting! Bakit? Kasi ito na pangarap ko magtrabaho natin sa ibang bansa, pero nakakatawa sa Royal. Kung yung ibang tao po na nagtatrabaho sa ibang bansa kumahataw na nagtatrabaho, pag uwi ng Pilipinas, nagpapalitan dito po nagbabakasyon. Sa Royal po, baliktad. Dito ka hanggang sa Pilipinas, pag napagod ka, magpapahinga ka sa ibang bansa. Bakasyonan mo yan. At o kaya mag-royal ka. Kung di ka magbabakasyon, mag-royal ka. Like, ano po, itong year na to, ilang bansa na po tayo, ilan sa Dubai, Europe, itong taon na to. Tapos ito kami ng Taiwan, Singapore. Bakit? Dahil po sa Royal. Alam niyo mga kaibigan, isa pa sa bagay na nagustuhan ko sa negosyo to, na hindi maibibigay ng iba pong trabaho, negosyo. Yun na I was given, alam niyo ano? Time freedom. For me, success means complete freedom. And freedom doesn't only mean financial freedom. But it also includes time freedom. Alam niyo, sarap dito sa negosyo, kapag establish mo na yung business mo, darating po ang time, believe me, kahit hindi ka nagtatrabaho, pag yung left mo humakaw at yung right mo humakaw, wala ka choice kung kumita. Kaya nga ang gagawin mo lang, tulungan mo yung left at right mo yumaman eh. Kasi pag yung left mo yumaman, yung right mo yumaman, guys, wala ka choice kung yumaman. You help the people get what they want before you get what you want. This is not about you, it's about the people na isinama mo dito. Kasi pag yumaman yung tao mo sa left at yung tao mo sa right, talagang wala ka choice, kayaman ka talaga. Nakuha niyo? Okay, bigyan ko kayo ng kwento, okay lang ba? Last year po, last year 2012, it was a tough year for me. Kasi last year po, nagkaroon ako ng spine surgery, na-operahan po ako sa spinal cord. Ang nakakakuha doon, hindi doon operation. Siguro kung nangyari po yun, kung na nandun ako sa trabaho ko dati, baka hindi ko na po alam ano nangyari sa akin. Kasi syempre, sa trabaho ko dati, I don't sell, I don't earn. Kung hindi ako nakabenta, hindi naman ako talaga nakikita. So it's a non-stop selling. Continuous selling talaga. Pero buti na lang, kung nangyari yun, nandito na ako sa Royal. Kasi last year po, nung na-operahan ako, spine surgery, I was advised to rest for 9 months. Siyam na buwan po ako bed rest. Hindi ako pa pwedeng lumabas ng bahay, magtrabaho. Imagine mo nakakatuwa, bakit? Yung siyam na buwan po na nagpapahinga ako, nagre-recover ako, hindi naman po yung libo-libong members ko na operahan din katulad ko. Tama. So habang nagpapahinga ako, sila humahataw. Ito malupit mga kaibigan. Nagpapahinga ako, sila hataw ng hataw. Siyam na buwan po nagpahinga ako ng 2012. Which means,
3 buwan lang po ako nagtrabaho. Pero alam niyo, I was still awarded as the overall top 2 of Royal. It was God's gift. It was an action player. Kasi nakakatuwa dahil yung binigay po ng Royal Mansion ko is a residual income. Ang residual income daw, this is the profit made even the work has been finished. Hindi ka na nagtatrabaho, hindi at kumikita ka pa rin. Mga kaibigan, sana makita niyo ang Royal, katulad po ng pagtingin ko sa Royal. Look at it on a bigger picture. Hindi lang yung tuwan-tuwan na kikitain niyo sa umpisa, kung hindi yung pangmatagalan, yung long-term na gagawin itong negosyo na to. Nakukuha niyo? Now, I've been doing it for 6.5 years. Ang Royal po, ngayon pa lang nag-e-expand sa international market. Gawin niyo to o hindi, ang Royal po hindi niyo mapipigilan sa paglaki. Diba? Ituloy nyo man to o hindi, ang Royal, mag-expand at mag-expand sa international market. So mga kaibigan, ano lang ang dapat mong gawin? Sabayan mo lang kung ano nangyayari ngayon sa Royal. Kasi lang po ngayon, makakapag-technique lang, huwag yung titigil na tapos imbitahin nyo. Kasi hindi mo naman alam kung sino magkaka-interest. Tama? Kasi akala mo magka-interest, yun ang hindi. Yung hindi naman, yun pa rin nagka-interest. So you want to really know. So number 6 yan, ang gawin mo, hakunin mo lahat. And then, kung sino nakita mo interesado, yun naging tulungan mo. Kailangan kung paano mo ito nakita, ganun din niya makita. Kung paano mo ito naintindihan, ganun mo ito naintindihan. Parang sa kwarto ko na to, hindi ko alam kung sino ang babalik sa inyo. Hindi ko alam kung sino nakakaramdam ng naramdaman ko. Pero I'm sure sa loob ng kwarto ko, kahit paano may 3 dito, 4, 5, 6, o 10, o kahit isa lang, na kahit paano naiintindihan ko ano yung sinasabi ko ngayon, at nararamdaman ko ano yung nararamdaman ko. Guys, kung naramdaman mo yung naiintindihan ko, congratulations! Ikaw ang you got that? Vision! Vision are the things that you can see that other people cannot. Yan yung mga nakikita mo pero hindi makita ng ibang tao. Hindi lahat na pumunta dito bumabalik. Hindi lahat na bumabalik nag-join. Why? Because not everyone is blessed to catch the vision. You pray for that vision. Before you sleep tonight, you pray. Pagdasal din yan. Pray that you believe. Not everyone is blessed to believe. From what you believe, once you believe, the rewards are overflowing. So, kahit sila, marami ka kung magpasko, request lang. Sa bawat tayo, regaluhan mo ang sarili mo. Regaluhan mo ang sarili mo na isang maganda negosyo. Para pag simula ng taon ng 2014, haharapin mo ito ng mas positibo. Para yung nangyari sa iyo yung taon na to, kung hindi maganda, hindi maulit. Diba? Kung baga, may magbabago. Sabi ko nga, you always do what you always done, you will always get what you always gotten. Kung paulit-ulit yan, 5 years na ba rin ang Pasko mo, 4 years na ba ganyan pa rin, itong taon na ito ganito pa rin. Kung hindi mo babago yung ginagawa mo, magbibigay next year, ganyan pa rin ang Pasko mo. So don't you think, mga kaibigan, it's about time sa Bukal Mount Royal. Do this seriously in a year. Believe me, after 1 year, your life will never be the same again. Okay? So, bago ko tapusin ito, na-inspire ba kayo? Yes! Inspire ba kayo? Yes! Okay, before I end, bago ko tapusin ito, let me share your story. It's actually a story of group of eagles and group of turkeys. Grupo po ng agila at grupo ng pabo. Yung mga pabo, pinapanood nila yung mga agila na lumilipad sa langit. Sabi ng mga pabo, nakainit naman sa mga agila na to, ang galing lumipad, ang bilis at ang taas. Sana kami din matuto. Naglandin po yung mga agila at tumabili sa pabo. Sabi niya yung leader ng pabo, ay mga agila, turuan yung kami lumipad. Gusto namin matuto. Sabi ng mga eagles, alam mo, mahirapan kami turuan kayo eh. Pero dahil gusto mo, sige, turuan namin kayo. So in other words, nagturuan kong lumipad yung agila at yung pabo. Nagliparan sila. Dumating ang araw, ang linggo, ang buwan. After several months, tsaka pala natutulong lumipad yung mga pabo. Nakakita na ba kayo ng pabong lumilipad? O imagine nyo na lang po. So lumilipad yung mga pabo na to, yung mga agila sa langit. Ay, nag-exhibition pa. O ito malupit. Dumating ang hapon, after yun, sabay-sabay nag-landing na rin sila. Alam mo pagka-landing, sabi ng mga agila, o mga pabo, mga turkeys, since kayong lahat naturuan na namin lumipad, umuwi na kami ha, kasi kakain pa kami.
And so the Eagles flew. Lumipad na umuwi ng mga Agila. Naiwan ng Pabo, sabi ng leader Pabo, o mga Pabo, mga kasamang Curtis, since marunong naman tayo lumipad, hindi ko uwi na tayo, kakain na tayo. Naglakad po pauwi yung mga Pabo. Alright, what could be the moral of the story? Simple lang. Tonight, I just taught you all how to fly. Ngayong gabi na, turuan ko na kayo kung paano lumipad. But it will be your decision if you will follow the Curtis to walk. Because ako po as a speaker here, hindi ako pwede mag-decide para sa inyo. You know, I can only inspire you. Diba, but the motivation has to come from you. I can only inspire you to set the business, but the final decision will still be yours. Aha! Sabana, diba, pagkatapos apat na sulok ng kwartong to, lahat po na natutunan at napakinggan ninyo. Dahil ako naniniwala, ngayon po na nakaupo at nakapakinig ng Royal, mas lamang ka na sa napakaraming tao sa labas. Maraming tao sa labas, hindi pa alam ang Royal, nagtatrabaho at nagpapakahirap sa 10,000 sa 50,000. Kahit na mahirap na magkano halaga, nagigirap. Tama mali. Pero kahit konting pag-asa, walang makita. Ito, good news, mga kaibigan. Diyan mo sa kinakaupuan mo, wala ka pang 3 oras na nakaupo. Pero alam mo kung malupit doon? Ang good news, mas lamang ka na sa kanila. Bakit? Kasi sigurado ako maglabas mo rito, nabago na ka na naman ang buhay. You already can go. Dati po, whenever I sleep, I always think of my dreams. But when I found Royal, I feel that all my dreams get closer to me. So don't you like your dreams to get closer to you? Yes. So thank you so much po, and to God be the glory. Salamat po.